Dumating na yung mga inimport kong rancho sa Thailand at Indonesia. Mukhang okay naman lahat except from this one. No, mukhang medyo mahina na may red spot at hindi okay lumangoy. This will be our last import for 2025. Meron tayong blue base cow rancho, meron tayong black, and meron tayong isang red and white, and meron tayong mga red and white dito. Dun sa last import ko, may isang rancho doon na walang right pectoral fin. Kung mapapansin nyo, ayan, wala siyang right pectoral fin. Kaya naman sinend ko to kay Parm, and then pinalitan naman nila. Kaya dito sa Black Rancho ay merong isang nakapuslit na red and white. Siyempre unang dapat gawin kapag nakareceive ka ng bagong isda is acclimation. And actually, I'm done na acclimating them for 20 minutes. Basically, acclimation is super simple. Just float the plastic bag dun sa inyong tank para mag-match yung water na nandun sa plastic bag and also dun sa inyong aquarium to prevent water shock. Note na stress na yung isda from the travel. Then may stress pa sila sa biglaang pagpalit ng water temperature ng tubig nila. Na actually, kadalasan reason kung bakit namamatay yung mga bagong isda natin is stress. Walang problema sa tank mo or sa water mo. Baka talagang stress lang sila. Kaya naman, we want to minimize that stress. And yan ang reason kung bakit tayo nagko-quarantine ng mga bagong isda. Pwedeng wala silang mga dalang sakit. Ang hindi lang talaga natin may iwasan is may stress sila sa biyahe. Kasi maaalog sila sa biyahe kahit gano kaingat yung mga rider. And isa sa mga makakatulong sa kanila is rock salt. Ano nga ba nagagawa ng rock salt? Rock salt increase gill function. And since they are stressed, they need more oxygen. Ang measurement pala nito is 1 tablespoon per every 10 gallon of water. Nga pala, ilagay nyo yung asin kung saan walang substrate kasi mamamatay yung mga good bacteria kapag dun nyo sila diniretso. Eh, naglalagay din tayo ng Dimilin for external parasite treatment naman para kung may mga dala silang fish lice, anchorworm, or gill flukes is matatanggal natin sa system nila. Kinukuha kasi nito yung nutrients na para sa isda natin dapat. Mukhang wala naman silang mga parasite pero still maglalagay pa rin tayo nito kasi binibenta natin itong mga isda na to. Para sure tayo na hindi natin papadala sa client na may sakit or may external parasite, di ito nawawala sa system ko kapag nagko-quarantine ng isda. Hindi rin kasi lahat ng mga buyer is may time mag-quarantine. And I also experienced that nung bago ako. Gusto ko ilalagay ko na lang sa aquarium. Kaya naman naisipan ko na ako na lang gagawa nung external parasite treatment. By the way, if you are looking for imported rancho, you can message me if you're interested in one of these rancho that I imported in Indonesia and Thailand. Just message me directly and I will send you all the available pa. And okay, nalagay na natin yung rock salt and also yung Dimilin. Hintayin na lang natin yung 3 days bago natin sila pakainin. Actually, mukhang okay naman lahat except from this one na medyo mahina talaga. I think I'm gonna quarantine this one separately. Hindi siya ma-stress sa mga kasama niya. And I think that's all for today's video. Thank you guys for watching and see you on the next one. Bye!